Ang estudyanteng ito ay hindi lang basta isang scholar. Sa online world, kilala siya bilang si Lila Code sa loob mismo ng conference room ng Board of Directors ng isang prestihiyosong international school sa Germany kung saan isinasagawa ang isang pagdinig para sa posibleng pagpapatalsik sa isang estudyante, biglang binitiwan ng chairman ng EU Committee for Educational Technology ang mga salitang iyon. Sa isang iglap, narinig ang kaluskos ng mga dokumento sa kamay ng school director na bahagyang nanginig. Ang guro na si Miss Emily na nakaupo sa tabi niya ay biglang namutla, Lila Code. Ang world-class developer na pinag-aagawan ng MIT at Oxford, ang taong iyon pala ay ang mismong dalagitang Pilipina na kanilang minaliit, na sinabing ang antas ng Ingles ay parang natutunan lang sa tutorial center. Isang buwan pa lang ang nakalipas nang pumasok siya sa paaralang iyon, suot ang luma niyang sapatos na goma. Walang sino man ang nakakakilala sa kanya. Walang sino man ang nakaaalam kung sino talaga ang dalagitang ito. Ikaw, saan mo naririnig ang kwentong ito ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Bago magsimula ang video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Sa Munich, Germany, may isang international school na napapalibutan ng salamin. Isang lugar kung saan tanging mga anak lamang ng mga embahador mula sa iba't ibang bansa sa Europa at mga executive ng mga global na kumpanya ang nag-aaral. Ang taunang matrikula ay higit sa 50,000 euros at ang diploma mula rito ay itinuturing na tiket papasok sa mga nangungunang unibersidad sa mundo. Isang umaga, sa harap ng malaking tarangkahan nito, may isang estudyanteng Asyano na nakatayo, hila-hila ang isang maliit na maleta. Ang pangalan niya ay Liana, 18 taong gulang, isang dalagitang lumaki sa masikip na eskinita ng Cebu City sa Pilipinas. Ngunit si Liana ay may lihim na hindi alam ng iba. Siya ang isa sa mga pangunahing contributor sa isang open source translation engine project na pinagsasama-samahan ng mga developer mula sa buong mundo. Sa online, kilala siya sa pangalang Lila Code, ang taong nag-aayos ng mga pinakakomplikadong bug sa isang translation system na sumasaklaw sa dosenang wika. Maging ang mga research institute sa Europa at Amerika ay pamilyar na sa pangalang iyon. Ngunit si Liana, dahil sa takot sa labis na atensyon, ay piniling itago ang kanyang pagkatao at mamuhay ng tahimik. Sa kanyang unang araw, ang guro niya sa English at Social Studies na siya ring head ng Career Guidance Department ay si Miss Emily. Isang gurong Aleman na may blonde na buhok, asul na mga mata, at laging nakasuot ng formal na damit. Nang oras na para sa pagpapakilala, napako ang tingin ni Miss Emily sa pinakadulong upuan. Isang estudyanteng Asyano na may kupas na sapatos, medyo maluwag na school jacket. Yung estudyante sa likod galing Korea? Ano nga ulit pangalan mo? Pilipinas po. Mahinang pagtatama ni Liana habang tumatayo. Tiningnan ni Miss Emily ang listahan at bahagyang kumunot ang noo. Saan ka galing? International School sa Maynila? O baka sa Tokyo o Singapore? Mula po ako sa isang public high school sa Cebu City. Sa ilalim ng isang scholarship program. Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa likuran ng silid-aralan. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Miss Emily. Ah, so galing ka lang pala sa isang ordinaryong lokal na paaralan sa Pilipinas. Hindi sa isang international school. Opo, may karanasan ka ba sa ibang bansa? Language study? Exchange student? Mga kampo? Halos lahat kasi rito ay nakaranas ng mag-aral sa ibang bansa kahit isa o dalawang beses. Wala po. Maikling ngumiti si Miss Emily. Ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Wala? Kung ganoon, siguro ang Ingles mo ay natutunan lang sa tutorial center o sa YouTube. Isang hagikik ang narinig mula sa unahan. Makinig kayo, sabi ni Miss Emily. Ang paaralang ito ay naglalayong ihanda kayo para sa top 1% ng mga unibersidad sa Europa. Nagbabayad ang mga magulang ninyo
ng libu-libong euro taon-taon para gawin kayong isang brand. Tinitigan niya si Liana ng diretso at nagpatuloy. Sa totoo lang, palagi kaming nag-aalala kung makakasabay ba sa standards ng paaralan ang mga estudyanteng pumapasok sa pamamagitan ng scholarship. Mahigpit na naikuyom ni Liana ang kanyang mga kamay sa gilid. Susubukan ko po. Maikli ngunit matatag ang kanyang sagot. Saglit na kumislap ang mga mata ni Miss Emily, isang halo ng pangungutya at interes. Ayan na naman ang linyang yan. Susubukan ko. Alam mo ba, yan ang pinakamadalas sabihin ng mga estudyanteng hindi nagtatagumpay. Tumingin si Miss Emily sa buong klase at nagsalita ng malakas. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga sumusubok. Ito ay para sa mga handa na kailangan na lang patunayan ang kanilang sarili. At muli ibinalik niya ang tingin kay Liana. Sige, subukan mong kayanin, Liana. Kung hindi talaga tugma sa antas ng paaralan, bibigyan kita ng career counseling para makahanap ka ng ibang landas. Malinaw na may pagkiling ang kanyang mga salita. Nang ibaling ni Miss Emily ang kanyang atensyon sa ibang estudyante, dahan-dahang umupo si Liana. Nagiinit ang kanyang mga tainga, ngunit sinubukan niyang panatilihing blanko ang kanyang ekspresyon. Ang plano niyang manahimik ay nagsisimula ng masira. Ngunit hindi pa niya ipinapakita kung sino talaga siya. Malapit nang magbago ang lahat. Nang gabing iyon, mag-isa si Liana sa kanyang silid sa dormitoryo. Sa labas ng bintana, namumula ang kalangitan ng Germany habang papalubog ang araw. Maliit ngunit malinis ang kwarto. Isang single bed, isang desk, at isang maliit na aparador. Ang ibang mga silid sa palapag na iyon ay para sa 2 tao, ngunit si Liana ay mag-isa. Sinabi sa kanya na ito ay dahil para ito sa mga scholar. Ngunit alam ni Liana ang totoong dahilan. Ayaw ng ibang mga estudyante na magkaroon ng kasama sa kwarto na isang scholar. Ang bulong ng isang babaeng blonde na nakasalubong niya sa pasilyo ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga. Siya raw yung scholar. Hindi nga makabayad ng tuition. Bakit pa siya nandito? Inilabas ni Liana ang kanyang lumang laptop mula sa maleta. Ito ang gamit niya sa Cebu. May maliit na basag sa isang sulok ng screen, ngunit gumagana pa rin ito ng maayos. Sa laptop na ito, isinulat niya ang libu-libong linya ng code. Nakipagdebate siya sa mga developer mula sa iba't ibang bansa buong gabi. Nag-ayos ng mga bug at lumikha ng mga bagong feature online. Si Liana ay si Lila Code, ang taong lumulutas ng mga pinakamahihirap na problema sa open source translation engine project. Nakatanggap na siya ng mga alok mula sa mga unibersidad sa Europa at Amerika. Ngunit sa paaralang ito, si Liana ay isang scholar lamang. Isang estudyanteng galing sa isang ordinaryong public high school sa Pilipinas na walang karanasan sa ibang bansa. Naalala niya ang sinabi ni Miss Emily. Palagi kaming nag-aalala kung makakasabay ba sa standards ng paaralan. Binuksan ni Liana ang kanyang laptop at nag-login sa chatroom ng proyekto. Dose-dosenang mensahe ang naghihintay sa kanya. USA. Lila, yung bug sa German parser. Parang ikaw lang makakaayos nito. France. Pa-review naman ng language module ko. Ikaw ang may pinakatumpak na feedback. Germany. Hindi ka ba magpe-present sa online conference sa susunod na linggo? Lahat naghihintay sa'yo. Bahagyang napangiti si Liana habang binabasa ang mga mensahe. Dito, walang nagtatanong tungkol sa kanyang nasyonalidad o edukasyon. Ang kakayahan lamang ang mahalaga. Ngunit nang tumingin siya sa labas, nakita niyang maliwanag ang mga ilaw sa lounge ng dormitoryo. Narinig niya ang tawanan at kwentuhan ng mga estudyante. Matagal niyang tinitigan ang mga ilaw bago dahan-dahang isinara ang kanyang laptop. Kinabukasan, maagang dumating si Liana sa silid-aralan. Wala pang ibang tao. Sa tabi ng pisara ay may isang bulletin board. Nakadikit doon ang mga larawan at profile ng mga estudyante. Hindi niya namalayang huminto siya sa harap nito. Julia Meyer, Germany.
Ama, Bise-presidente ng isang kumpanya ng kotse. Nakakumpleto ng summer camp sa Oxford, Marco Bellini, Italy. Ina, miyembro ng European Parliament. Nag-aral sa isang international school sa Switzerland. Sophie Dubois, France. Pamilya ng mga diplomat, nakatira sa Paris, London, at New York. Sunod-sunod ang mga kahanga-hangang background. Hinanap ni Liana ang kanyang profile. Nakadikit ito sa pinakailalim na sulok. Liana Reyes, Philippines. Mula sa pampublikong paaralan sa Cebu City. Napili para sa scholarship program. Iyon lang. Sa gitna ng mga mararangyang profile ng iba, ang kay Liana ay mukhang kaawa-awa. Naramdaman ni Liana ang paninikip ng kanyang dibdib. Ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at bumulong sa sarili. Okay lang, dito ko sila papatunayan. Noon, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok si Julia, ang estudyanteng nakita niya sa bulletin board. Ang anak ng bise-presidente ng kumpanya ng kotse. Nakatali ng maayos ang kanyang blonde na buhok at may suot na mamahaling bag. Bahagyang natigilan si Julia nang makita si Liana. Ikaw yung bagong dating kahapon. Galing Pilipinas. Tumango si Liana. Oo, ako si Liana. Sinuri ni Julia si Liana mula ulo hanggang paa. Kupas na sapatos, medyo maluwag na school jacket, simpleng itim na buhok. Bahagyang ngumisi si Julia. Ikaw pala yung scholar? Ang galing mo naman! Alam mo ba kung magkano ang tuition dito? Hindi sumagot si Liana. Naglakad si Julia papunta sa kanyang upuan at bumulong na parang sa sarili lang. Siguro kumuha lang ang eskwelahan ng isa para masabing may diversity sila. Mahigpit na naikuyom ni Liana ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ngunit wala siyang sinabi. Nagpasya siyang manahimik. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang ibang mga estudyante. Si Marco, si Sophie, at marami pang iba. Masaya silang nagbabatian at nagtatawanan. Saan kayo nagpunta noong summer break? Ako. Sa Milan. Sumama ako sa business trip ni Daddy. Kami naman sa Swiss villa namin. Grabe, ang ganda. Tingnan niyo tong bag. Binili ni Mommy sa Paris. Tahimik na nakaupo si Liana sa kanyang upuan. Walang kumakausap sa kanya. Para siyang isang multo na hindi nakikita. Ang unang klase ay English at ang guro ay si Miss Emily pa rin. Nang pumasok siya, tumahimik ang klase. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang on-the-spot essay test, sabi ni Miss Emily habang namimigay ng papel. Ang paksa ay Language Barriers in the Digital Age. Isulat ito sa Ingles sa loob ng 40 minuto. Napangiti si Liana sa kanyang isipan nang mabasa ang paksa. Ito ang larangan na pinakakabisado niya. Isang paksang pinag-isipan niya ng maraming beses habang nagtatrabaho sa open source translation engine project. Kinuha niya ang kanyang panulat at mabilis na nagsimulang magsulat. Pagkatapos ng 40 minuto, kinuha ni Miss Emily ang mga papel. Bukas ko iaanunsyo ang mga resulta. Asahan nyo. Nang kunin ni Miss Emily ang papel ni Liana, bahagya siyang nagtaas ng kilay. Mas marami ang isinulat ni Liana kumpara sa iba. Ngunit walang sinabi si Miss Emily at nagpatuloy. Dumating ang oras ng tanghalian. Dala ang kanyang tray, naghanap si Liana ng mauupuan. Ngunit hindi niya alam kung saan. Ang mga estudyante ay nakaupo na sa kani-kanilang mga grupo. Ang mesa ni Julia ang pinakamalaki. Kasama niya sina Marco, Sophie, at ilang iba pa na masayang nagtatawanan. Nang dumaan si Liana malapit sa kanilang mesa, nagsalita ng malakas si Julia. Ay, oo nga pala. Narinig niyo ba? May bagong scholar daw. Alam ko. Yung galing Pilipinas, di ba? Oo. Pero hindi ba nakapagtataka? Wala siyang karanasan sa ibang bansa at hindi rin galing sa international school. Paano kaya siya natuto ng Ingles? Sa tutorial center?
Isang hagikgikan ang sumunod. Nagkunwari si Liana na walang narinig at nagtungo sa isang upuan sa sulok. Mag-isa siyang kumain. Hindi niya malasahan ang pagkain. Nagiinit at naninikip ang kanyang lalamunan. Ngunit hindi niya ibinaba ang kanyang ulo. Okay lang, bulong niya sa sarili. Hindi pa ako nagsisimula. Hindi pa nila alam kung sino ako. Pagkatapos ng klase sa hapon, bumalik si Liana sa dormitoryo. Nakasalubong niya si Miss Emily sa pasilyo. Huminto si Miss Emily nang makita si Liana. Liana, sandali. Huminto rin si Liana. Nakita ko ang essay mo kanina. Marami kang naisulat. Ang tono ni Miss Emily ay walang bahid ng papuri. Pero hindi ibig sabihin na maganda ang isang sanaysay dahil lang mahaba ito. Alam mo yan, di ba? Opo, alam ko po. At isa pa, tinitigan ni Miss Emily si Liana ng diretsyo. Iba dito kumpara sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Hindi sapat ang kasipagan lang. Kailangan mo ng tunay na kakayahan. Hindi sumagot si Liana. Nang makalampas si Miss Emily, doon lang siya nakahinga ng malalim. Nag-init ang kanyang mga tainga. Nanginginig ang kanyang mga kamao, ngunit nagtimpi siya. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pagbalik sa kanyang silid, binuksan ni Liana ang laptop. May bagong mensahe sa chatroom ng proyekto. Germany. Lila, nandito ka ba sa Munich? May offline meeting ang team natin sa susunod na linggo. Germany, nag-isip sandali si Liana. Kung pupunta siya sa meeting na iyon, maaaring mabunyag ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang nag-type ng sagot. Lila, pasensya na. Mukhang hindi ako makakapunta sa pagkakataong ito. Sa susunod, siguradong pupunta ako. Pinindot niya ang send button at tumingin sa labas ng bintana. May mga bituin sa kalangitan ng Germany. Konting tiis pa, bulong niya sa sarili. Darating din ang panahon, ipapakita ko sa kanila. Kinabukasan, sa klase ng English, pumasok si Miss Emily at agad na nagsalita. Naiwasto ko na lahat kahapon. Iaanunsyo ko na ang mga resulta. Naramdaman ang tensyon sa pagitan ng mga estudyante. Hawak ang mga papel. Isa-isang tinawag ni Miss Emily ang mga pangalan. Julia, B+. Maganda ang lohika, pero mahina ang conclusion. Marco, B. Naintindihan ang paksa, pero kulang sa lalim. Sophie, B+. Mahusay ang pagsulat, pero kulang sa pagiging orihinal. Karamihan ay nasa pagitan ng B at B+. Itinaas ni Miss Emily ang huling papel. Sandaling katahimikan. Liana, tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Liana. Kakaiba ang ekspresyon ni Miss Emily. Isang mukha na ayaw umamin, ngunit kailangang tanggapin. Narinig ang bulungan. Lumingon si Julia at tinitigan si Liana na may di makapaniwalang ekspresyon. May sasabihin ako. Dagdag ni Miss Emily. Ang sanaysay na ito ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang pag-unawa sa paksa. Para itong isinulat ng isang taong matagal nang nagsasaliksik sa larangang ito, tinitigan ni Miss Emily si Liana ng diretsyo. Sigurado ka bang hindi mo ito kinopya kahit saan? Parang huminto ang puso ni Liana. Narinig ang mga hagik-gik mula sa iba't ibang sulok ng silid. Hindi po. Ako po mismo ang nagsulat niyan. Hindi nanginginig ang boses ni Liana. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Tinitigan siya ni Miss Emily sandali bago ibinaba ang papel. Sige, maniniwala muna ako. Pero sa susunod na magpakita ka ulit ng ganitong antas, dadaan ka sa isang verification process. Pagkatapos ng klase, hinarang ni Julia si Liana sa pasilyo. Kasama niya sina Sophie at Marco. Hoy! Umamin ka nga! Matalas ang boses ni Julia. Saan mo kinopya yon? Sa internet? O sa AI? Hindi ko kinopya. Sinungaling! Paano makakasulat ng ganyang sanaysay ang isang taong walang karanasan sa ibang bansa?
Tinitigan ni Liana si Julia ng diretsyo. May batas ba na nagsasabing hindi ka pwedeng magsulat ng mahusay kung wala kang karanasan sa ibang bansa? Namula ang mukha ni Julia. Ano? Ang yabang mo? Sumingit si Marco. Sinwerte lang siguro siya. Tamang-tama lang yung paksa para sa kanya. Oo nga. Sang-ayon ni Sophie. Hindi na yan mauulit. Nagtawanan ang tatlo habang naglalakad palayo. Naiwan si Liana na nakatayo, pinagmamasdan ang kanilang likuran, nag-init ang kanyang dibdib, galit at sama ng loob. Ngunit kasabay nito, may naramdaman siyang kaunting kasiyahan. Sige, simula pa lang to. Bulong ni Liana sa sarili. Wala pa akong naipapakita sa inyo. Nang hapong iyon, may klase sila sa computer science. Ang guro ay isang lalaking Aleman na nagngangalang Herr Klaus, isang lalaking nasa katanghalian, nakasalamin at may balbas. Ngayon, magre-review tayo ng basics ng programming. May simpleng problema tayong sasagutin. Nagpakita si Herr Klaus ng isang problema sa screen. Isang algorithm problem. Kailangang gumawa ng code para makahanap ng isang partikular na pattern sa isang text. Bibigyan ko kayo ng 20 minuto. Sinong makakasagot? Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga laptop at nagsimulang mag-code. Tahimik ding binuksan ni Liana ang sa kanya. Nang makita niya ang problema, napangiti siya sa kanyang isipan. Mas komplikado pa ang mga problemang hinaharap niya sa open source project. Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni Liana. Mabilis na napuno ng code ang screen. Wala pang 5 minuto, tapos na siya. Huminto siya at tumingin sa paligid. Ang ibang mga estudyante ay nag-iisip pa rin. Si Julia ay nakatitig sa screen habang kinakamot ang ulo. Si Marco naman ay may hinahanap sa internet. Naglakad-lakad si Herr Klaus sa silid at huminto sa harap ng screen ni Liana. Tumango si Liana. Sumilip si Herr Klaus sa screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano? Na-optimize mo ang regular expression sa ganitong paraan, bulong ni Herr Klaus. At perpekto pa ang error handling. Tumahimik ang klase. Isa-isang nag-angat ng ulo ang mga estudyante at tumingin sa direksyon ni Liana. Tumingin si Herr Klaus kay Liana at nagtanong, Liana, saan mo natutunan ang programming? Self-study lang po. Self-study? Ang ganitong antas? May pagkamangha sa boses ni Herr Klaus. Sumali ka na ba sa mga open source project? Bumilis ang tibok ng puso ni Liana. Kung sasabihin niya ang totoo, maaaring mabunyag ang kanyang pagkatao. Sumali po ako sa isang maliit na proyekto noon. Malabong sagot niya. Tumango si Herr Klaus at naglakad palayo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Pagkatapos ng klase, lumapit si Julia kay Liana. Hoy, paano mo ginawa yun kanina? Ang boses ni Julia ay medyo mas malumanay kaysa kanina. Sinubukan ko lang. Sinubukan mo lang. Sa loob ng 5 minuto, suminghal si Julia. Ano ka? Magaling lang sa computer. Nerd, bumulong si Julia habang tumatalikod. Kahit na, hindi sapat yan para makatagal ka rito. Hindi umimik si Liana. Ngunit sa kanyang isipan, ito pa lang ang naipakita ko sa inyo. Pagbalik sa dormitoryo, binuksan ni Liana ang laptop. May bagong mensahe sa chatroom. USA. Lila, natagpuan ko na ang bug sa German translation module. Parang ikaw lang ang makakaayos nito. Napangiti si Liana habang binabasa ang mensahe. Sa mundong ito, siya si Lila Code. Isang taong hindi maaaring maliitin ng sinuman. Maghintay lang kayo, isip niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Darating ang panahon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng isang espesyal na kaganapan sa paaralan. Bumisita ang mga hurado mula sa European Union Youth Technology Forum. Nagtipon ang lahat ng estudyante sa auditorium. Ngayon, susuriin ng mga hurado ang kakayahan ng mga estudyante ng ating paaralan
sabi ng punong guro sa entablado. Magkakaroon ng isang on-the-spot presentation. Narinig ang bulungan sa mga estudyante. Ang paksa ay Language Communication in the Age of Artificial Intelligence. Ang mga gustong sumali, itaas ang kamay. Agad na itinaas ni Julia ang kanyang kamay. Sumunod sina Marco at Sophie. Naglakad si Miss Emily sa pagitan ng mga estudyante. Liana, gusto mo bang sumubok? May kakaibang tono sa boses ni Miss Emily. Isang hamon na may halong pangungutya, na parang sinasabing, nag-alinlangan sandali si Liana. Ayaw niyang mapansin, ngunit nakakainis ang tingin na iyon ni Miss Emily. Opo, sasali po ako. Itinaas ni Liana ang kanyang kamay. Bahagyang tumaas ang kilay ni Miss Emily. Isang ekspresyon na hindi niya inaasahan. Ang unang nagpresenta ay si Julia. May kumpiyansang umakyat siya sa entablado. Mahusay siyang nagsalita sa Ingles at Aleman. Ang teknolohiya ng AI translation ay nagpapababa ng mga hadlang sa wika, ngunit ang mga cultural nuances ay tanging mga tao lamang ang makakaunawa. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumango rin ang mga hurado. Sunod na nagpresenta sina Marco at Sophie. Parehong maganda ang kanilang mga presentasyon. Huli na si Liana. Habang naglalakad siya, papunta sa entablado, narinig niya ang mga bulungan. Anong magagawa niyan? Yung Ingles niya. Galing lang daw sa tutorial center. Tumayo si Liana sa gitna ng entablado. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi nanginginig ang kanyang boses. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa teknolohiya ng AI translation. Nagsimula si Liana sa Ingles. Ang mga pinaka-advanced na translation engine ngayon ay gumagamit ng neural network-based models. Ngunit may mga limitasyon pa rin ito. Isang hurado mula sa France, isang tech expert, ang nagtaas ng kamay. Sandali, anong partikular na limitasyon ang tinutukoy mo? Huminga ng malalim si Liana at sumagot. Halimbawa, ang sistema ng paggalang sa wikang Filipino, tulad ng po at opo, ay isa sa mga pinakamahirap para sa mga translation engine. Ang parehong pangungusap ay maaaring magbago ng husto, depende sa relasyon mo sa kausap mo, tumango ang hurado. Kung gayon, paano sa tingin mo malulutas ang problemang iyan? Nagningning ang mga mata ni Liana. Ito ay isang problemang personal niyang pinag-isipan at isinulat sa code. Maaaring magdagdag ng isang context-aware layer. Sa katunayan, may isang open-source translation project na gumagamit ng ganitong paraan. Gumamit si Liana ng mga partikular na teknikal na termino habang nagpapaliwanag. Tumahimik ang auditorium. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga hurado. Isang halo ng pagkamangha at paghanga. Sandali. Sumingit ang isa pang hurado. Isang propesor mula sa isang universidad sa Germany. Ang proyektong tinutukoy mo, ang polyglot engine ba yan? Parang huminto ang puso ni Liana. Polyglot engine. Iyon mismo ang proyektong kanyang pinagtatrabahuhan bilang isang pangunahing contributor. Opo, yun nga po ang proyekto. Sa proyektong iyon, may isang developer na nagngangalang Lila Code. Kilala mo ba siya? Siya ang nag-aayos ng mga pinakamahihirap na bug. Hindi makasagot si Liana. Kung sasabihin niya ang totoo, mabubunyag ang lahat. Narinig ko lang po ang pangalan niya. Malabong sagot niya. Tumango ang hurado at may isinulat. Pagkatapos ng presentasyon, inihayag ng mga hurado ang kanilang mga puntos. Ang pinakakahanga-hangang presentasyon ay kay Liana. Ang kanyang teknikal na pag-unawa at paraan ng pagpapahayag ay parehong napakahusay, sabi ng hurado. Nagkagulo ang auditorium. Nanigas ang mukha ni Julia. Maging si Miss Emily ay tumingin kay Liana na may di makapaniwalang ekspresyon. Partikular na ang kanyang paliwanag sa mga teknikal na limitasyon ng translation engine at mga solusyon dito ay nasa antas na ng graduate school. Dagdag ng hurado. Saan mo nakuha ang ganitong kaalaman? Self-study lang po. Interesado po kasi ako sa larangang ito. Maikling sagot ni Liana.
Pagkatapos ng kaganapan, hinarang ni Julia si Liana sa pasilyo. Hoy, ano ka ba? Sino ka ba talaga? Nanginginig ang boses ni Julia, isang halo ng galit at pagkalito. Isa lang akong ordinaryong estudyante. Sinungaling! Hindi ganyan magpresenta ang isang ordinaryong estudyante. Tinitigan ni Liana si Julia ng diretsyo. May dahilan ba? Para hindi ako maging hindi ordinaryo? Natigilan si Julia. Namula ang kanyang muka. Tingnan natin! Hindi pa to tapos! Sigaw niya habang tumatalikod. Pinanood ni Liana ang kanyang likuran at naisip. Tama, hindi pa ito tapos. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng yelo. Pagbalik sa dormitoryo, binuksan ni Liana ang kanyang laptop. May mensahe sa chat room. Germany. Lila? Nabanggit ka raw sa international school ng Munich kanina. May hurado yatang nakakakilala sa proyekto ng TEN. Natigilan si Liana. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. USA. Wag mong sabihing estudyante ka roon? Ang galing! Kinagat ni Liana ang kanyang labi. Nagsisimula ng mabunyag ang kanyang pagkatao. Ngunit, hindi pa ito ang tamang panahon, Lila. Hindi. Nagkataon lang siguro. Huwag ninyong pansinin. Isinara ni Liana ang laptop. Sumisikat na ang buwan sa labas. Konting tiis pa. Bulong niya sa sarili. Mananahimik muna ako. Ngunit ang tadhana ay hindi susunod sa kanyang nais. Kinabukasan, ipinatawag ni Miss Emily si Liana sa Career Guidance Office. Umupo ka. Malamig ang boses ni Miss Emily. Tahimik na umupo si Liana. Kahanga-hanga ang presentasyon mo kahapon, sabi ni Miss Emily. Ngunit hindi ito tunog papuri. Kaya may tanong ako. Ikaw lang ba talaga ang naghanda noon? Opo. Hindi ka ba nagsisinungaling? Nanlamig ang mga mata ni Liana. Wala po akong dahilan para magsinungaling. Inilapag ni Miss Emily ang isang folder sa mesa. Liana, magiging prangka ako. Naniniwala akong may pinagkunan ka ng impormasyon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang ganitong antas ng kaalaman ay hindi makukuha ng isang high school student sa pamamagitan lang ng self-study. May tumulong sa'yo o kinopya mo ito mula sa kung saan. Nanginginig ang mga kamay ni Liana. Nag-init ang kanyang ulo. Ebidensya? Ang common sense ang ebidensya. Suminghal si Miss Emily, isang scholar mula sa isang ordinaryong paaralan sa Pilipinas na magbibigay ng ganoong presentasyon? Imposible. Dahan-dahang tumayo si Liana. Ma'am, bumaba ang tono ng kanyang boses. Maaari po ba akong magtanong? Ano? Alam niyo po ba kung ano ang transformer architecture sa isang translation engine? Nanigas ang mukha ni Miss Emily. Anong kinalaman niyan dito? Maipapaliwanag niyo po ba kung paano gumagana ang attention mechanism sa multilingual processing? Hindi makasagot si Miss Emily. Alam niyo po ba kung ano ang BLEU score? Ito ang pangunahing panukat sa kalidad ng isang translation. Katahimikan. Nagsimulang mamula ang mukha ni Miss Emily. Hindi yan. Ang specialization ko. Tama po? Mahinang sabi ni Liana. Hindi niyo po specialization. Kung gayon, paano niyo po mahuhusgahan kung kinopya ko ito o hindi? Nabuka at sumara ang bibig ni Miss Emily. Hindi siya makapagsalita. Sinabi ko lang po ang alam ko. Nasa sa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Yumuko si Liana at binuksan ang pinto. Ngunit ang pagdudahan, ang isang estudyante, nang walang ebidensya, ay hindi po tama para sa isang guro. Isinara ang pinto. Naiwan si Miss Emily na tulala, namumutla, sa pasilyo. Huminga ng malalim si Liana, parang sasabog ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit kasabay nito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Noon, may narinig siyang mga yapak sa likuran. Lumingon siya at nakita si Herr Klaus. Liana, narinig ko ang lahat. Nanigas ang mukha ni Liana. Pasensya na po. Naging bastos po ako sa kanya. Hindi. Umiling si Herr Klaus. May ngiti sa kanyang mukha.
Mahusay ang ginawa mo. Talagang mahusay. Nagtaka si Liana. Matapos ang presentasyon mo kahapon, nakumbinsi ako, hindi ka isang ordinaryong estudyante. Marahang tinapik ni Herr Klaus ang balikat ni Liana. Darating ang araw na maipapakita mo kung sino ka talaga. Hanggang doon, magpakatatag ka. Naglakad palayo si Herr Klaus. Naiwan si Liana na nag-iisip. Ang araw na maipapakita ko kung sino ako. Hindi niya alam kung kailan iyon. Ngunit alam niyang darating ito, ilang araw ang lumipas. Naging kakaiba ang kapaligiran sa paaralan. Kapag dumadaan si Liana sa pasilyo, nagbubulungan ang mga estudyante. Sinagot niya raw si Miss Emily. Isang scholar lang, pero ang yabang. Malapit na siyang mapatalsik. Malakas daw si Miss Emily sa board. Nagkunwari si Liana na walang narinig. Ngunit mabigat ang kanyang dibdib. May masama siyang kutob. Nang hapong iyon, ipinatawag si Liana sa opisina ng punong guro. Pagbukas niya ng pinto, nandoon na si Miss Emily. Sa tabi ng punong guro ay isang hindi pamilyar na babae. Nakasuot ng formal na damit at may malamig na tingin. Umupo ka, Liana, sabi ng punong guro. Tahimik na umupo si Liana. Siya si Miss Margaride von Stein, ang aming school director. Ang pinuno ng board of directors ng ating foundation. Parang huminto ang puso ni Liana. Ang pagdating ng mismong school director ay nangangahulugang hindi ito isang ordinaryong usapin. Sinuri ni Miss Margarede si Liana mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang estudyanteng naging bastos kay Miss Emily. Hindi sumagot si Liana. Sumingit si Miss Emily. Director, ininsulto ako ng estudyanteng ito sa publiko. Kinuwestiyon niya ang aking profesionalismo at ipinahiwatig na wala akong karapatan bilang isang guro. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Tumaas ang boses ni Miss Emily. Sinabi mong huwag kitang pagdudahan ng walang ebidensya. Kung hindi iyon insulto. Ano pa? Tama na. Itinaas ni Miss Margaride ang kanyang kamay. Ayokong makinig sa mga palusot. Tumahimik si Liana. Inilatag ni Miss Margaride ang mga dokumento. Liana, isa kang estudyanteng nakapasok sa pamamagitan ng scholarship program. Binigyan ka ng paaralang ito ng pagkakataon. Opo, alam ko po. Pero ganito mo gagamitin ang pagkakataong iyon? Sa pamamagitan ng pagsagot sa iyong guro at pagsira sa kapayapaan ng paaralan, nanginginig ang mga kamay ni Liana. Hindi po ako sumagot. Si Miss Emily ay mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa paaralang ito, malamig na sabi ni Miss Margarede. At matagal ko na siyang kaibigan. Nanigas ang mukha ni Liana. Magkaibigan pala si Miss Emily at ang direktor. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Kung bakit ganoon na lang katapang si Miss Emily. At kung bakit walang sino mang kumukontra sa kanya, maglalabas ako ng warning letter. Sabi ni Miss Margarede, dahil sa kawalang galang sa isang guro. Ito na ang iyong ikalawang warning. Kapag nagkaroon ka pa ng isang problema, babawiin ang iyong scholarship at mapapatalsik ka. Pangalawa po, ano po yung una? May iniulat si Miss Emily kahapon. Hinala ng plagiarism sa iyong sanaysay. Hindi po ako nangopya. Biglang tumayo si Liana. Hinala pa lang. Malamig na sabi ni Miss Margaride. Pero ang hinala lamang ay sapat na dahilan para sa isang warning. Iyan ang patakaran ng paaralang ito na wala nang masabi si Liana. Isang warning para sa plagiarism na hindi niya ginawa. Isa pang warning para sa makatwirang pagtatanggol sa sarili. 2 warning sa isang iglap. Ngumiti si Miss Emily. Isang ngiti ng tagumpay. Liana, mag-ingat ka sa susunod. Kung gusto mong manatili rito, walang masabi si Liana. Para siyang sinakluban ng langit at lupa. Paglabas sa opisina, sumandal si Liana sa pader. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Naging malabo ang kanyang paningin. Sama ng loob at galit ang naghahalo sa kanyang dibdib. Bakit nangyayari to? Ano bang ginawa kong mali?
Tanong niya sa sarili. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ngunit, hindi siya umiyak. Hindi siya pwedeng sumuko. Noon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Germany. Lila. Importanteng balita. Sa susunod na linggo, gaganapin ang EU Technology Conference sa Munich. Inimbitahan ang proyekto natin, USA. Wow! At may oras daw para opisyal na ipakilala ang pangunahing contributor ng Polyglot Engine, France. Lila, makakadalo ka ba? Ikaw ang bida rito. Binasa ni Liana ang mga mensahe at napaisip. EU Technology Conference. Isa sa pinakamalaking tech event sa Europa. Kung doon mabubunyag ang kanyang pagkatao, maaaring magbago ang lahat. Dahan-dahan siyang nag-type. Lila, pag-iisipan ko. Babalitaan ko kayo agad. Ibinulsa niya ang telepono at tumingin sa labas. Nagdidilim ang kalangitan. Parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Hindi pa ngayon, bulong niya sa sarili. Pero malapit na. 1 linggo ang lumipas. Sinubukan ni Liana na manahimik. Hindi siya nagtataas ng kamay sa klase. Maikli lang ang kanyang mga sagot. Sinikap niyang huwag mapansin. Ngunit, hindi siya tinantanan ni Miss Emily. Liana, sagutin mo ang problemang ito. Liana, anong opinyon mo? Liana, bakit hindi ka sumasagot? Hindi mo ba alam? Lagi siyang tinatawag. Kapag nagkamali, pagtatawanan. Kapag tumama, pagdududahan. Saan mo na naman kinopya yan? Hagiggikan mula sa mga kaklase. Nagtiis si Liana. 1 araw sa tanghalian, habang mag-isang kumakain si Liana, lumapit si Julia, kasama ang kanyang mga kaibigan. Hoy, bakit ang tahimik mo ngayon? Hindi sumagot si Liana. Ano? Snob? Isang scholar lang. Itinulak ni Julia ang tray ni Liana. Natapon ang baso ng tubig sa kanyang uniforme. Ay, sorry. Nadulas ang kamay ko, sabi ni Julia na may pangaasar. Nagtawanan ka ang mga nakapaligid. Tiningnan ni Liana ang kanyang basang uniforme. Kung papalag siya, makakatanggap na naman siya ng warning. Masaya ka? Mahinang tanong ni Liana. Oo. Masaya ako, matapang na sagot ni Julia. Pero mas nakakatuwa na nandito ang isang tulad mo. Tumayo si Liana. Suot pa rin ang basang uniforme. Tahimik siyang lumabas ng cafeteria. Narinig niya ang tawanan sa kanyang likuran. Pumasok si Liana sa banyo at tumingin sa salamin. Basang uniforme, pagod na mukha, namumulang mga mata. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Bakit kailangan kong magtiis? Ano bang ginawa kong mali? Ngunit walang sagot. Nang gabing iyon, nag-check si Liana ng email. May opisyal na email mula sa paaralan. Subject: Notification of Scholarship. Eligibility Review. Subject: Nanginginig ang mga kamay ni Liana. Binuksan niya ang email para kay Liana Reyes. Isa sa ilalim sa isang pagsusuri ang iyong scholarship. Dahilan: kawalang galang sa isang guro, hindi ka nais-nais na pag-uugali sa pag-aaral, pagkabigo, sa pag-angkop, sa paaralan. Depende sa resulta, maaaring bawiin ang iyong scholarship at ikaw ay mapatalsik. Petsa ng pagsusuri. Susunod na Biyernes, 3 p.m. Lugar: Board of Directors Conference Room. Mula kay Margarete von Stein, School Director. Tulala si Liana sa screen. Isang scholarship review na halos katumbas na ng expulsion notice. Hindi ka nais-nais na pag-uugali, pagkabigo sa pag-angkop. Bulong niya sa sarili. Ano bang ginawa ko? Nanginginig ang kanyang kamay. Noon, may lumabas na notification sa chatroom. Germany. Lila, nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa EU conference? Kailangan naming malaman bago mag-Biyernes. USA. Kung wala ka, sino ang magpepresenta? Ikaw ang bida ng Polyglot Engine. France. Inaabangan na namin. Sa wakas,
makikita na namin ang totoong Lila Code. Binasa ni Liana ang mga mensahe. Napansin niya ang petsa ng conference. Sa susunod na Biyernes, parehong araw ng kanyang hearing. Nag-isip si Liana, kung pupunta siya sa hearing, malaki ang posibilidad na mapatalsik siya. Ngunit kung pupunta siya sa conference, maaaring magbago ang lahat. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa keyboard. Lila, maaari ba akong humingi ng pabor? Germany. Ano yon? Lila, may kakilala ba kayong opisyal sa conference na konektado sa mga paaralan o sa larangan ng edukasyon? Germany. Sandali. Titingnan ko. Ilang minuto ang lumipas. Germany. Meron. Si Dr. Hans Müller, ang chairman ng EU Committee for Educational Technology. Isa siya sa mga organizer ng conference. Bakit? Nagningning ang mga mata ni Liana. Ang EU Committee for Educational Technology, isang institusyon na may malaking impluensya sa mga pulisiya ng edukasyon sa buong Europa. Ang chairman nito ay may mas mataas na awtoridad kaysa sa board ng paaralan. Lila, maaari mo ba siyang kontakin para sa akin? Germany. Isa rin siya sa mga sponsor ng proyekto natin. Bakit? May problema ba? Nag-alinlangan sandali si Liana at nagdesisyon. Lila, sa totoo lang, medyo mahirap ang sitwasyon ko ngayon. Ipapaliwanag ko sa susunod. Sa ngayon, pakisabi kay Dr. Müller na gusto ko siyang makausap. Germany. Sige. Huwag kang mag-alala, Lila. Tutulungan ka namin. Ibinaba ni Liana ang telepono. Sa dilim, may isang bituing kumikinang. Hindi na ako magtatago, bulong niya sa sarili. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ako. Kinagabihan, may video call request sa laptop ni Liana. Ang pangalan sa screen, Dr. Hans Müller. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang accept button. Isang lalaking nasa katanghalian na may puting buhok ang lumitaw. Hello, Lila Kot. O dapat ba kitang tawaging Liana? Nakangiting sabi ni Dr. Müller. Hello po. Dr. Müller. Pasensya na po sa abala. Hindi. Masayang ga. Ako na sa wakas ay nakilala ko na ang tunay na Lila Kot. Mainit ang boses ni Dr. Müller. Narinig ko sa mga kasamahan mo. Nasa mahirap ka raw na sitwasyon? Nag-alinlangan si Liana, ngunit wala nang dahilan para magtago. Opo, sa totoo lang, ikinuwento ni Liana ang lahat ng nangyari. Ang diskriminasyon ni Miss Emily, ang walang basehang hinala ng plagiarism, ang hindi makatarungang mga warning, at ang hearing sa Biyernes. Tahimik na nakikinig si Dr. Müller. Unti-unting nanigas ang kanyang ekspresyon. Kaya, nanganganib kang mapatalsik. Opo, sa tingin ko po, walang makikinig sa akin. Kampi po ng director si Miss Emily. Tumango si Dr. Müller. At sa parehong araw ang conference, tama. Opo, Biyernes ng hapon. 3 p.m. po ang hearing. 4 p.m. ang presentation sa conference. Nag-isip sandali si Dr. Müller at ngumiti. Liana, may mungkahi ako. Ano po iyon? Dumalo ka sa hearing. At sasama ako. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Kayo po! Sa eskwelahan? Oh, bilang chairman ng EU Committee for Educational Technology, sabi ni Dr. Müller, ang foundation ng paaralang iyan ay tumatanggap ng pondo mula sa EU. Hindi nila ako maaaring balewalain. Bumilis ang tibok ng puso ni Liana at ia-adjust natin ang oras ng iyong presentasyon. Talaga po? Magagawa niyo po iyon? Siyempre. Ikaw ang puso ng proyektong ito, Lila Code. Kailangang malaman ng mundo kung paano ka tinatrato. Nag-init ang mga mata ni Liana. Ito ang unang pagkakataon na may kumampi sa kanya. Salamat po, Dr. Müller. Huwag kang magpasalamat. Ito ang tamang gawin, mainit na sabi ni Dr. Müller.
Magkita tayo sa Biyernes, Liana. O dapat sabihin, Laila Code. Nagtapos ang video call. Matagal na tinitigan ni Liana ang screen. Dumating ang Biyernes. Umaga ng hearing. Pagpasok ni Liana sa silid-aralan, kakaiba ang kapaligiran. Nagbubulungan ang mga estudyante. Malakas na nagsalita si Julia. Hoy, huling araw na raw niya ngayon. Araw ng pagpapatalsik sa scholar. Hagikgikan. Kawawa naman. Ang layo ng pinanggalingan, tapos mapapatalsik lang. Sinabi ko na nga ba? Hindi siya para dito. Hindi umimik si Liana. Tahimik siyang umupo. Pumasok si Miss Emily at ngumiti nang makita si Liana. Isang ngiti ng tagumpay. Liana, magkita tayo mamayang hapon. Ihanda mo na ang iyong pamamaalam. Nagtawa na ng mga estudyante. Itinaas ni Liana ang kanyang ulo at tinitigan si Miss Emily. Opo, ma'am. Magkita po tayo mamaya. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Matatag ito. Bahagyang kumibot ang kilay ni Miss Emily. May naramdaman siyang kakaiba, ngunit binaliwala niya ito. Tapos na rin naman siya ngayon. Isip niya. Sa tanghalian, naghanda si Liana sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang pinakamalinis na damit. Tumayo siya sa harap ng salamin. Hindi na siya ang scholar na may kupas na sapatos. Siya si Laila Code, ang developer na kinikilala ng mundo. Ngayon, ipapakita ko sa kanila ang lahat. May mensahe sa kanyang telepono. Mula kay Dr. Muller. Nandito na ako sa labas ng eskwelahan. Handa ka na ba? Ngumiti si Liana. Opo, handa na po ako. Sumisikat ang araw sa labas. Parang isang malinaw na kalangitan pagkatapos ng bagyo. Binuksan ni Liana ang pinto. Oras na para baguhin ang lahat. 2:50 p.m. Nasa labas si Liana ng conference room. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Mula sa dulo ng pasilyo, may mga yapak. Si Miss Emily at Director Margarete, magkasabay na naglalakad. Nasa likod nila ang punong guro. Nandito ka na pala, malamig na sabi ni Miss Margarete. Buti naman, hindi ka tumakas. Suminghal si Miss Emily. Saan pa ba siya pupunta? Maghanap ka na ng tiket pabalik ng Pilipinas. Hindi sumagot si Liana. Pumasok na tayo, binuksan ni Miss Margarete ang pinto. Isang malawak na silid na may mahabang mesa sa isang panig. Nakaupo ang mga miyembro ng board. Lahat sila ay mga Aleman na nasa katanghalian at nakasuot ng pormal na damit. Umupo si Liana sa kabilang panig. Mag-isa, inilatag ni Miss Margarete ang mga dokumento. Simulan na natin. Ang hearing para sa scholarship ni Liana. Noon, bumukas ang pinto. Lahat ay napatingin. Pumasok ang isang lalaking may puting buhok. Excuse me? Sino po sila? Tanong ni Miss Margarete. Magandang hapon, nakangiting sabi ng lalaki. Ako si Hans Müller, ang chairman ng EU Committee for Educational Technology. Nagkagulo ang silid. Nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng board. Namutla si Miss Margarete. Oo, ang foundation ng paaralang ito ay tumatanggap ng pondo mula sa EU. Ang komite namin ang namamahala sa budget na iyon. Mahinahong sabi ni Dr. Müller. Narinig kong may hearing daw ngayon. Kaya naparito ako para mag-obserba. Nanigas din ang mukha ni Miss Emily. Ang punong guro ay hindi malaman ang gagawin. Opo, syempre po. Maligayang pagdating. Dr. Müller, pilit na ngumiti si Miss Margarete. Sana po ay nagpasabi kayo. Isang sorpresang pagbisita. May problema ba? Naging matalas ang tingin ni Dr. Müller. Wala po. Syempre wala. Umiling si Miss Margarete. Umupo si Dr. Müller sa tabi ni Liana at bahagyang sinanyasan siya. Okay lang yan. Nandito ako. Tumango si Liana. Sumibol ang tapang sa kanyang dibdib. Tumikhim si Miss Margarete. Kung gayon, sisimulan na natin ang hearing.
Itinaas niya ang mga papel at nagsimulang magbasa. Ang estudyanteng si Liana ay isinasailalim sa pagsusuring ito dahil sa kawalang galang sa isang guro, hindi kanais-nais na pag-uugali sa pag-aaral, at pagkabigo sa pag-angkop. Itinaas ni Dr. Mueller ang kanyang kamay. Sandali, anong partikular na kawalang galang ang tinutukoy ninyo? Tumingin si Miss Margarete kay Miss Emily. Tumayo si Miss Emily. Ininsulto ako ng estudyanteng ito. Kinuwestiyon niya ang aking profesionalismo. May ebidensya ba kayo? Recording o testigo? Kaming dalawa lang po ang naroon. Pero, kung gayon, hindi ba't dapat pakinggan din natin ang panig ng estudyante? Tumingin si Dr. Mueller kay Liana. Liana, maaari mo bang ikuwento kung ano ang nangyari? Dahan-dahang tumayo si Liana. Ipinatawag po ako ni Miss Emily sa kanyang opisina at pinagbintangan niya akong nangopya sa aking sanaysay. May ebidensya ba siya ng plagiarism? Wala po. Sabi niya, base sa common sense, imposible raw na makasulat ng ganoong antas ang isang estudyanteng galing sa isang ordinaryong paaralan sa Pilipinas. Tumahimik ang silid. Nanlamis ang magamata ni Dr. Mueller. Kaya po, nagpatuloy si Liana. Natanong ko kung gaano kalawak ang kaalaman niya sa aking larangan, kung alam niya kung ano ang transformer architecture o kung paano gumagana ang attention mechanism. Naging matatag ang boses ni Liana. Hindi po siya makasagot, kaya sinabi ko, kung hindi niyo po alam, paano niyo po mahuhusgahan kung nangopya ako o hindi? Namula ang mukha ni Miss Emily. Hindi ba't kawalang galang yun? Sinasabi ko lang po ang totoo. Tinitigan ni Liana si Miss Emily. Kayo po ang nagduda sa akin sa isang larangan na hindi niyo kabisado nang walang anumang ebidensya. Hindi makapagsalita si Miss Emily. Tumingin si Dr. Mueller kay Miss Margarete. Director, may tanong din ako. Narinig kong matagal na kayong magkaibigan ni Miss Emily. Totoo ba yon? Namutla si Miss Margarete. Anong kinalaman yan? Hindi ba't may conflict of interest kapag ang isang taong may personal na ugnayan ay kasama sa isang pagdinig? Apektado ang pagiging patas nito. Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Nataranta si Miss Margarete. Hindi naman sa ganoon. At isa pa, tumayo si Dr. Mueller. Alam niyo ba kung sino ang estudyanteng ito? Lahat ay napatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng punong guro. Ngumiti si Dr. Mueller. Ang estudyanteng ito ay hindi lang basta isang scholar. Bumilis ang tibok ng puso ni Liana. Dumating na ang sandali. Ang tunay na pangalan ng estudyanteng ito sa online world ay Lila Code. Tumahimik ang silid. Siya ang pangunahing contributor ng Polyglot Translation Engine Project, ang developer na pinag-aagawan ng mga universidad sa Europa at Amerika. Namutla ng husto ang mukha ni Miss Emily. Nabuka ang bibig ni Miss Margarete at mamayang 4 p.m. opisyal siyang ipakikilala sa EU Technology Conference, isang kaganapang live na ipapalabas sa buong Europa. Ang estudyanteng ito ba ang gusto niyong patalsikin? Isang talento na kinikilala ng buong mundo? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, mahabang katahimikan ang sumunod. Ang mukha ni Miss Emily ay kulay papel na ngayon. Nanginginig ang kanyang mga labi. Lila Code? Nauutal na sabi ni Miss Emily. Yung sikat na? Oo. Ang developer na lumulutas ng mga pinakamahihirap na bug sa open source translation engine project? Tumango si Dr. Mueller. Nagpadala na ng mga alok ang MIT, Stanford at Oxford. Matagal nang pamilyar ang aming komite sa pangalan niya. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Miss Margarete. Narinig ang kaluskos ng mga papel. Hindi po namin alam. Hindi niyo alam? Nanlamig ang boses ni Dr. Mueller. Hindi niyo man lang sinuri ang kakayahan ng isang estudyante at hinusgahan niyo siya base lamang sa kanyang pinanggalingan. Yumuko si Miss Margarete. Hindi siya makasagot. Napapitlag si Miss Emily.
Ano ang sinabi ninyo sa estudyanteng ito? Na ang Ingles niya ay parang natutunan lang sa tutorial center o sa YouTube na mula ang mukha ni Miss Emily. Noon po kasi, sinabi ninyong imposible na ang isang estudyanteng galing sa isang ordinaryong paaralan sa Pilipinas ay magkaroon ng ganitong antas. Inilabas ni Dr. Mueller ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang screen. Ito ang Code Comet History ni Lila Code. Mahigit 2,000 kontribusyon sa loob ng 3 taon. Ipinakita niya ang sunod na screen. Ito ang mga review mula sa kanyang mga kasamahan. Sinasabi rito na hindi mag-exist ang proyekto kung wala si Lila. At isa pa, at ito, isang imbitasyon mula sa Computer Science Department ng MIT. Kami ay labis na humahanga sa iyong pananaliksik. Sabi rito, parang nanlambot ang mga tuhod ni Miss Emily. Napaupo siya sa silya. Hindi ko po talaga alam. At dahil hindi nyo alam, okay lang? Unang nagsalita si Liana. Napatingin si Miss Emily sa kanya. Mula pa noong una, minaliit nyo na ako. Hindi nanginginig ang boses ni Liana. Kalmado, ngunit matatag. Dahil taga-Pilipinas ako. Dahil scholar ako. Dahil wala akong karanasan sa ibang bansa. Iyon lang ang tiningnan nyo. Binuka ni Miss Emily ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Nang mahusay ang sanaysay ko, sinabi niyong nangopya ako nang maganda ang presentasyon ko. Pinagdudahan niyo kung saan ko nakuha ang impormasyon. Tinitigan ni Liana si Miss Emily. Kahit minsan, hindi niyo inisip na kaya kong gumawa ng tama. Mula pa sa simula, namula ang mga mata ni Miss Emily. Hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Tumingin si Dr. Mueller kay Miss Margarete. Director, may tanong ako. Babawiin niyo ba ang mga warning letter na ibinigay sa estudyanteng ito? Hindi makasagot si Miss Margarete. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At paano ang opisyal na paghingi ng tawad? Para sa walang basehang paratang at hindi makatarungang warning, nagbulungan ang mga miyembro ng board. Direktor, ito ay isang seryosong problema. Kung malalaman ng publiko na nangyayari ito sa isang paaralang tumatanggap ng pondo mula sa EU, malaking pinsala sa imahe ng paaralan? Dagdag ng isa pa, namutla si Miss Margarete. Naiintindihan ko. Nanginginig ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang tumayo. Liana, humihingi ako ng paumanhin. Yumuko siya. Dahil sa paghusga, ng walang sapat na pagsisiyasat at sa hindi makatarungang pagbibigay ng warning, taos-puso akong humihingi ng tawad, tumahimik ang silid. Tiningnan ni Miss Margarete si Miss Emily. Emily, ikaw rin. Napangiwi ang mukha ni Miss Emily, ngunit hindi siya makatanggi. Dahan-dahan siyang tumayo. Liana! Nanginginig ang kanyang boses. Humingi rin ako ng paumanhin. Yumuko siya ng malalim dahil sa aking pagkiling at sa hindi pagbibigay ng patas na pagtatasa, patawad. Tahimik na pinanood ni Liana ang eksena. May gumagaan sa kanyang dibdib. Ang galit at sama ng loob ay unti-unting nawawala. Agad naming babawiin ang mga warning. Pinunit ni Miss Margarete ang mga dokumento at kanselado na rin ang hearing na ito. Maaari kang magpatuloy sa pag-aaral sa paaralang ito. Ngumiti si Dr. Mueller. Magandang desisyon. Tumingin siya sa relo, oras na. Liana. Kailangan na nating pumunta sa conference. Tumango si Liana at tumayo. Habang naglalakad papunta sa pinto, huminto siya at lumingon kay Miss Emily. Ma'am, itinaas ni Miss Emily ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Sa susunod na may dumating na scholar, sana po ay huwag niyo siyang tratuhin tulad ng ginawa niyo sa akin. Kalmado ang boses ni Liana. Saan man siya galing, anuman ang mayroon siya. Bigyan niyo muna siya ng pagkakataon. Di ba't iyon ang trabaho ng isang guro? Kinagat ni Miss Emily ang kanyang labi. Hindi siya makapagsalita. Tumalikot si Liana at binuksan ang pinto. Kasama si Dr. Mueller, lumabas silang silid. Sumisikat ang araw sa pasilyo. Huminga ng malalim si Liana. Gumaan ang kanyang pakiramdam.
Mahusay, Liana, sabi ni Dr. Mueller. Ngayon, tapusin natin ito sa conference. Oras na para ipakita sa buong mundo kung sino ka. Tumango si Liana. Gumaan ang kanyang mga hakbang. Hindi na niya kailangang magtago. Lila Code. Iyon ang kanyang tunay na pangalan. 4 p.m. Sa entablado ng EU Technology Conference sa Munich International Convention Center. Daan-daang tao ang naroroon. Mga executive ng kumpanya, mga professor, mga tech expert, sa screen, nakasulat, Polyglot Translation Engine Project, pagpapakilala sa pangunahing contributor. Ang ipapakilala natin ngayon ay espesyal, sabi ng host. Online, kilala siya bilang si Lila Code. Nagbulungan ang mga manonood. Ngayon, sa wakas, siya ay magpapakilala. Sa tabi ng entablado, naghihintay si Liana. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya natatakot. Si Lila Code, ang tunay na pangalan ay Liana Reyes, 11 taong gulang, mula sa Cebu City, Pilipinas. Narinig ang mga bulong ng pagkamangha. 11 taong gulang, isang high school student, umakyat si Liana sa entablado. Tinutukan siya ng ilaw. Daan-daang mata ang nakatuon sa kanya. Hawak ang mikropono. Nagsalita siya. Magandang hapon po. Ako po si Lila Code. Si Liana. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpatuloy si Liana. Lumaki po ako sa isang maliit na eskinita sa Cebu. Wala akong karanasan sa ibang bansa o espesyal na background. Tumahimik ang lahat, ngunit mayroon akong internet. Isang laptop lang, at konektado na ako sa buong mundo. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong auditorium. Kahit sino, basta may pagkakataon, kaya itong gawin, hindi mahalaga kung saan ka galing o kung anong mayroon ka. Tumango ang mga manonood. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko at naniniwala ka sa iyong sarili. Ngumiti si Liana. Ngayon, nakatayo ako rito. Bilang si Lila Code at bilang si Liana, isang malakas na palakpakan ang umugong, isang standing ovation. Tinanggap ni Liana ang palakpak na iyon. Nag-init ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Nakangiti siya. 1 linggo ang lumipas. May anunsyo sa bulletin board ng paaralan. Estudyanteng si Liana Reyes. Inimbitahan sa EU Technology Conference. Kinilala bilang isang international talent. Nagtipon ng mga estudyante. Siya pala, yung sikat na Lila Code? Wow! May offer na raw sa kanya mula sa MIT. Nang dumaan si Liana, nagbigay daan ang mga estudyante. Ibang-iba na ngayon. Lumapit si Julia. Liana, pasensya na sa lahat. Tiningnan ni Liana si Julia. Okay lang. Kalimutan na natin yon. Ang galing mo pala talaga. Yumuko si Julia. Nahihiya ako sa sarili ko. Sa kung gaano ako kasama, nag-isip si Liana. Julia, lahat ng tao pwedeng magbago. Sa susunod, gawin mo ang tama. Itinaas ni Julia ang kanyang ulo, namumula ang mga mata. Salamat, Liana. Iniiwasan ni Miss Emily si Liana. Hindi na niya ito tinatawag sa klase. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balitang umalis na si Miss Emily sa paaralan. Lumipat daw sa ibang lugar. Walang sinabi si Liana. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Isang gabi, tumawag si Liana sa kanyang ina. Ma? Oo, anak. Ma, okay na po ako, nakangiting sabi ni Liana. Wag na po kayong mag-alala. Makakahinga na po ako ng maluwag, naluha ang kanyang ina. Anak, ang dami mong pinagdaanan. Hindi po, ma. Kayo po ang mas nahirapan. Naluha na rin si Liana. Simula pa lang po ito, ma. Galingan ko po. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Liana sa labas. Katulad ng mga bituing nakikita niya mula sa kanilang maliit na eskinita sa Cebu, bumulong si Liana. Lila Code. At si Liana. Ngayon, ang dalawang pangalan ay kanya na. Hindi na kailangang itago.
Kailangan na lang maglakad nang may kumpiyansa, ngumiti si Liana. Isang bagong simula. Kamusta ang kwento natin ngayon? Saan mo ito pinakikinggan? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Mag-subscribe at i-like para hindi mahuli sa aming mga bagong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, and be